Ang hapon mga kaigsunan, happy Sabbath day. Nagkulbahan ko dyan tayo tungkol kay matalusan nato na ka-receive ng good ka o naanggan sa ato ang Publishing Department. Salamat ka ayon nini. Nung kato ng itong The Last Supper, I'm sure nga nabasa ninyo. Ako nabasa ninyo, hindi na po magana naminaw sa kuwang. Salamat kayo sa Publishing Department tungkol kay kumalitan na nato ang ato diskutan sa karoon sa mabuong ng panahon. Nakay kopya. Magamit yung kain nato kung unsay inungdan, unsay katarungan, unsay basis yun. Nga nagkaroon sama ng ining programa. Naginahimot ako sa matagkaroon niya na ikinahanglan samtang kita na kinabuhi na kapahabot kang Ginoong Hesus na sa ikaduha ang pagbalik. Tungkol niya na tubuti lang ko ninyo na masok lang po sa ato na andaw. Nung ayasan mo kasahan niya, para di mo kaya palang haragana kung muminaw sa kuha. Okay lang ba? Okay. Kaya mga kumplito naman ito giliri, samtang ibasa na ito. Salamat kayo sa Publishing Department na and Mrs. Sterling. Okay, the Lord's Supper. Kung sabi na sa iyo, sa Lord's Supper, ang katapusan panihapon, Awa ni Kristo. Awa ni Kristo. Sometimes Ginoong Hesus wala pa i-offer dito sa Kalbaryo sa cross. Ingon nga bayad sa sala. Kung kaya ang tao wala bigay kaluwasan, wala may bayad sa sala. Kung kaya ang tao wala man, nasulitin sa tuhawa may takos. Tungkol lagi kay for all have sinned and come short of the glory of God. Ikinahanglan sa spotless. Wala lama. Ang muhala dito para bayaran ang nahihirit na ito ng kasalanan gikan sa atong unang mga bulikan. O ang katuyuan na kumahimo na nato ni siya, mawala na ang katong mga landong, mga seremonyas, sa taas kayo na panahon. Ipaabot nagapumping nato ang Ginoong Hesus. Tithes and ceremonies, ang mga Passover na gihimo nila para makahindong kung giyon sa pagluwas ang mga kasalahanon gikan sa pagkasinakop or bondage dito sa Egypt. Sige ni Hesus ni kaon tapos sa iyang mga disipulo. Alang sa Passover tungod kay ilan na yung ginahimo matag for 4,000 years ginahimo nila. Nagpayundo na sa deliverance sa mga Israelanon. Dahil kung may nungduman po na to, na kung dili patungod sa dugo, na ibutang dito sa tubangan, dito sa ilang pultahan. Ang mga tao na nagpuyo dito, adunay mamatay. Musa katong naminaw, katong sunod, walay hilak na bunggan. Apan katong lahiyang mga ulo, na agili kamatayon nga naitabo sa ilahang matag pamilya. Sama sa mga kay National Festival sa mga Hudiyo, dili na ni siya pagamiton pa hangtod sa hangtod. Wala na ni siya. Tungod sa pagpakamatay ni Ginoong Hesus dito sa pagbaryo sa krus. Sa iyang pagpakamatay, bunagay bako ng mga pamahagi. Bago magmagi nga bisa-bisa ni Ginoong Hesus na angay na itong pag-obserbador o
Kuwatan na angay na itong pagkasundon. Ingon nga iyang mga sumusunod. Angkol sa katahangkuran. Kaning Pasko, o Pasko, ang tawag na Passover, ginahimo nila matagtuloy para nahinduman sa mga katawan o sa mga kabataan na sila naluwas. They were delivered from bondage dito sa Egypt. Ang mga kabataan, mangutana sila sa may meaning ani o ginasultihan sila sa ilang mga ginikanan kung ngayon siya nag-ilang kanunay ginahimo. Naging dinidas, the wonderful deliverance was to be kept fresh in the minds of God. Pero na nila may yung duman, o di pa tayo sila. Natungkol yung ini, naluwas sila. Kaya ang pagkahimuan karon, nagimog na ni Jesus. Sa wala pa siya, nakikaon siya, pauban sa munisipyo. Huwag hanto niya, i-offer niya, iyang kinabuhi dito sa Kalbaryo sa krus. Ginaon nga the ordinance of the Lord's Supper was given to commemorate the great deliverance brought out as the result of the death of Christ. Yun ko sa unahan, wala kasi din yun Jesus. Nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa krus. Wala tayo kaluwasan ng krus. Salamat tayo ka. At na Diyos, nagpakamatay alam na ito. Namunta kita. Kita untang angay offer to kakaya lang. We are not worthy. It is the means by which His great work for us is to be kept fresh in our minds. So samtang ato hinuhon din siya, kanina ordinance siya, magpabili niya sa tumunahuna, ato kasing-kasing, na ato na Diyos, ato na pakamatay, alam na. O ato ni siyang kanunay hinuhon. O gingon din ang himo ni Christ example, yun niya, Christ example forbids exclusiveness of the Lord Supper. Dili eksklusibo ang atong paghimuon ng ordinansya. Dili lang kay Cathedral Valley. Dili lang kay SDA ka. Kung ito ka ng Ginoong Hesus na nagpakamatay sa Kalbaryo sa cross, alam sa imong kaluwasan, makapit ka. Gawas lamang sa isgutan sa 1 Corinthians chapter 5, verse 11. Kung nakakaana, dayag sa masala, exclude ka. Gawas ana, wala. Kailangan din but beyond this, none are to pass judgment. Wala mo skala na ito. God has not left it with men to see who shall present themselves on these occasions. Kaya ang sobrang Diyos, kung kinsa. Nga naman, yung sabihin, for who can read the heart? Isa may makabasa sa kasing-kasing sa atong mga kaisunan na natin. Who can distinguish the ears from the wheat? Kinsa man, wala pihapon. Muna yun hinihiling, a man examine himself. Atong kaugalingon, a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. But kaya na ito, for whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and of the blood of the Lord. He that eateth and drank unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. 1 Corinthians 11, verses 28 back to 27. In 29.
none should exclude themselves from the communion, because some who are unworthy may be present. Hindi nyo exclude, kapapil, kinanungan anay, makasalat niya. Di ka anak, kaya lagi di man ka makabasa, hindi mapunta, makahusga. Every disciple is called upon to participate publicly and thus bear witness that he accepts Christ as a personal Savior. So sa atong paggawa ani, pag-participate ani, pag-appeal ni, atong ang gidawat na si Dionysius, atong personal na manluluwas. In partaking with his disciples of the bread and wine, Christ gives himself to them as their Redeemer. Sa kung papili tanin ini, nakasabta na ito, na si Kristo misaan, na mahimo siya manluluwas, Redeemer at alang atong mga tao, na nagtuo, tungod kay ni Apilsen, na si Dionysius, ila diyong manluluwas. He committed to them the new covenant, pag-o na pakiksaan, by which all who receive Him become children of God and joint heirs with Christ. Wapa pa ayun mo, matakso na, kung appeal ka naman. Tabda, the servant of servants. Samtang ang mga disciples dito na nasulod sa supper room. Ganyan sila manihapon. Ang ilang makasingkasing, they're full of resentment. Resentful feelings. Saan ang resentful feelings? Kaligot ko. Kasuko. Ang ilang nalito. Si Judas, yun yung praise upon, praise next to Christ on the left side. Si John Paul, dito po sa kilid sa right side. Kung ato na itaas, kaayo pinakataas nga rango, posisyon, ang gusto na yun, muna gusto ni Judas. Nasunod din siya, mixed din siya kang Christ. But then, isang tabo ka Judas, he was a traitor. He was a traitor. Another cause of dissension had arisen sa ilang pagkabahin-bahin. Tungod kay Akapis, sa ilang pista, sa ilang Passover, nalagay mo ako, panahon na, kapag panihapon pauban ni Dionysius. Naanggal o kustumari nila na ang servant maoy mo hugas sa ilahang mga tigil. And on this occasion, preparation had been made for the service. Nana, preparation na. Nana dito. Nandito ang picture. Kung sa ato pa, kabuk. Naato dito ang bisin. Ato pa, langgana. Naato dito ang tawil. Ano yung tawil? Tuhalya. Okay, sa'yo mo gusto dito ang tawil mo? Tuhalya. Tuhalya. Kaya wala may pasimpleng na servant. Narito ang mga disipulos. Ila ang tatong buluhaton. Ang paghimo sa paghinugasay. Pero, matapos sa mga disciple, yielding to wounded pride, garbo kayo sila. Determined na to the guard of the servant. Ako professional, gusto mo ako yung hugas sa fisherman, sa mag-uuma, pagkahugas steel.
Pilit ko. Wala mo niyo ang mga disciples. Sige ni Jesus na paabot. Kung kinsa yun ang muna ang lupo, anong namuhimo sa pagbugasay na siya ang mahimo-himo? Kung taon wala man yun, wala man yun, so ang himo na ni Jesus, itindog siya, iyan, iwang kinto na yung garments na nakasagabal sa paghimo sa paglukbo niya, pagkuha sa pitcher, tubig, o diya kabo, tao, kami busy, o tawid. O niya, ibutangan niya tubig, o nagsugod siya, o pagpabugas sa mga disciples. Kung saan niya may tapo? This action opened the eyes of the disciples. Habli lang mga mata. Bitter shame and humiliation filled their heart. Naulaw sila silang kaugalingon. Kaya nga naman, ang ilang dito ang gaginoo, ilang magtutudlo. Mauna nyo ni unang ni Lupo o nagbugas sa ilang mga kapil. They understood the unspoken rebuke. Unspoken rebuke. Wala maitok na pagpadlong sa ilang mga tagsa-tagsa ng mga gano'n. Sa iwan mo kayo yung ano, hindi mo lang tamo ito. Hindi mo na lang tamo ayaw. Kung kisa itong ligagmalang ta, kung sabi niya, at ano lang, tama yung gingon nga, kung nabayon ka o bato, nabayon ko na ito, gano'n sa nato, pinapay. Kung kinsa to atong kaaway atong kinsa to atong kaaway atong pinalagi. Gusto-gusto ko na to. Kahit ang isa mo. Pero wala kayo mahimo. Kasama itong gingon ni Nervin nga, kung sa'yo na sulat, itong tawag sa'yo, nag-pick sa'yo, atong sundan. Atong sundan, kung sa'yo sulat sa balaan ng kasulatan. So Christ expresses His love for His disciples. Nagod mo din si Jesus. Mga dapat po, ang naa sa atong kaugalingon ugma para sa mga kaigsunan. Alam mo sa atong pamilya ko na tungod kay lagi sabi pinigin sa kahuman. Ang ugma magsugod sa panunalayan. Their self-esteem filled Him with sorrow. Pagkakatagang mo, hindi na malipay ang dinuman. But He entered into no controversy. Wala din siya makipag-debate. Wala siya makipag-argue sa mga disciples with Him regarding their difficulty. Tungkol kay mas itoon niya na kabutis na ta. We were justified. Justification by faith. Gawat at ang Kristo. Iubuhin naman ka. Naapaman ka sa itawag na sanctification. Pag kinabuhin, hindi mo naluwas. Pag kinabuhin mo naluwas. So, mo ang ginanto. Wala tayo mahimo. Sama kang Jesus. Ipakita ginanto ang gugma o ang pag-august. He gave them an example. They would never forget. Tagaanan ni Kristo ang narisipulo sa kahimpyo na dili nila malimpan. His love for them was not easily restored or praised. Yun pa niya, He called me Master, I Lord, and you see well, for so I am. And being so infinitely superior, He imparted grace and significance to the service.
Now, having washed the disciples' feet, he said, I have given you an example that ye should do as I have done with you. Christ was here instituting a religious service. By the act of our Lord, this humiliating ceremony was made demonition, consecrated ordinance. Isa sa kabalaan niya, ordinance. It was to be observed by the disciples. Wala naman ang disciples. Kamu na. Kita na. That they might ever keep in mind his lessons of humility and service. Bago ka ano? Kaya kung naman sa ato na klase ng kinaiyak, kaya sa ato. Kaya sa ato. O servisyo. Ano na po servisyo? Dili kay matanong ka, hindi man po ito mabuhat. Mabuhat po. Kanya ginagawa the ordinance of preparation. Diskutan din nga wild pride, dualians, no? Garbo, paglahi-lahi, ang Israel, kabubot for supremacy, archeries. The heart cannot enter into fellowship with Christ. Kung naana sa ato mapagpati, naana sa atong paundalingon, dili makasulot si Diyos sa atong kinabuhi. We are not prepared to receive the communion of His body and His blood. Dili andan. Therefore, it was that Jesus appointed the memorial of the humiliation to be first observed. Muna nga sa atong practice sa iyang ipakita, kaulinan sa maghimo niya ng establish niya. Unahan na ito ang paghinugasay. Una ita mo apil din sa pagkaon, ang bread, ang living bread, na nag-representa na spotless si Jesus. Walay ulit. Kung ang living bread, nag-representa na sa sila. Bilita ako sa pag-unom sa wine kung wala kang papel dito sa inugasan. A reminder of Christ's second coming. Reminder po siya na Jesus is coming soon, the second time. Again, as they were gathered about the table, he said in tones of touching sadness, I have decided to eat this Passover with you before I suffer. For I say unto you, I will not anymore eat thereof until it be fulfilled in the kingdom of God. Hindi na siya makikauban pa. O panihapon. Sama silang gihimo. Hangtod nga, ma-establish na ang ginarihan sa Diyos. And he took the cup and gave thanks and said, take this and divide it among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God shall come. Luke chapter 22, verse 15 to 18. But the communion service was not a season of sorrowing. Dili po ta magmugtok ni anong panahon na. This was not its purpose. John 14:27 nagaingon, peace I live with you. Nakuol ba ang atunay kayo na? Wala, di ba? My peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Muna nakarecord sa John 14:27. So as we receive the bread and wine symbolizing Christ's broken body and spilled blood,
we in imagination join in the scene of communion in the upper chamber. Samtang mapilit ka sa paghugasay, mapilit ka sa pagkaon, sa bread, o sa pag-inom, sa bino. As if, atong hinumduman niya, sito at dito. Nasa supper room, kauban na ginusos o sa mga disciples. We seem to be passing through the garden consecrated by the agony of Him who bore the sins of the world. Samtang mag-inom ka, kakaon ka, maka-remember ka kang Dinisos. Sa kasakit nga iyang ipasaan, alam ka nimo, alam ka natin kanan. Who bore the sins of the world. We witness the struggle by which our reconciliation with God was obtained. Moto siya nagpaka-reconcile na to. Mabalik ka ngadto sa Diyos tungkol sa pagpakamatay ni Jesus. Na-abre, natagaan tao. Kung sa mga ito at bridge. The communion service points to Christ's second coming. It was designed to keep this hope vivid in the minds of the disciples. Alam ko na ito. So whenever they meet together to commemorate His death, they recounted how He took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink ye all of it, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins." Bago tayo, wala ito isang kumapil tayo yung ini. Mga na, ginahimo natin siya matakwarter. Ang mabal gani, ginahimo niya sa mga walang panahon. Tungkol kay, ito naman po'y rason kung ano na ato siya ginahimo matakwarter na. Kung hindi nagyari sa things, we are never to forget. The love of Jesus with its constraining power is to be kept fresh in our memory. Kung kayo sa mahindan na ipadalaman sa Diyos sa kalibutan. Balik na po ta sa John 3:16, diba? For God so loved the world. May gumagod ang Diyos sa kalibutan. Pag may kakalibutan, kami kita. Christ has instituted this service that it may speak to our senses of the love of God that has been expressed in our behalf. There can be no union between our souls and God except through Christ. Walang bintay, walang hiusa. Yakang binuhok sa Diyos. Kung wala, hindi na itong gawaton si Kristo. Yung ato personal na maniliwas. Kung atong ipakita, pinari sa pag-participate sa atong communion service. The union and love between brother and brother must be cemented. Dahil bilang cement. So dapat muna nga ito ang bugna. Brother and brother. Kami mga sister and sister, wala ba? Generic term yun ang kaitsunan. Pag may brother and brother, appeal na ito mga sisters. Must be cemented and rendered eternal by the love of Jesus. Ano ba po? And nothing less than the death of Christ to make His love efficacious for us. It is only because of His death that we can look with joy to His second coming. His sacrifice is the center of all. Upon this, we must fix our faith. Kaya sa kanya.